Good evening mga kapatid. So, ang share ko sa inyo ngayon ay kung paano mag-install ng timing gear at kung paano mag-backlast ng timing gear. Sa una, ito ipapakita ko sa inyo kung paano ikabit kasi mas maraming tao na marunong magtanggal pero yung pag-install ay medyo alanganin pa sila. So, bago natin ikabit kapatid, kailangan makita muna natin yung timing mark. So, yung timing mark kapatid ng ating timing gear ay minsan bilog lang yan at minsan may mabibili tayo na tuldok lang na parang pinunson. No? At dito naman sa ating crankshaft, ang timing natin dito o ang timing mark natin ay ang konya. So, kailangan ang tuldok or yung bilog ng timing gear kapatid ay nakatutok sa ating konya. So, yung pag-install din kapatid, kailangan hindi lumihis, no? Yung timing mark ng timing gear at yung konya. So, may papasok mo itong timing gear hanggang dito lang, no? Hindi mo na siya maisasaga doon sa pinakang loob dahil itong area na hinahawakan ko ay medyo malaki na ito. Kaya kailangan yan ay i-press na natin. Pero kapatid, kung wala kayong pressing machine or nasa lugar kayo na malayo ang pressing machine, pwede kayong gumamit ng torch lang, no? Torch at butane. So, iinitin lang natin kapatid yung ating timing gear para bumuka. And then, ipapasok natin yan, i-slide fit lang natin. So, hindi na natin ipi-press fit. So, marami nang gumagawa nito. Sa mga batikan pala dyan ng mga mekaniko na talagang alam na yung discarding ito, kapatid, pasensya na. Pero okay lang naman kung mag-skip na kayo dito sa ating video dahil alam kong alam nyo na ito. Pero kung gusto nyo naman na dagdagan pa yung ideas ng mga kapatid nating mekaniko na hindi pa marunong kapatid, baka pwedeng pa idagdagan nyo naman sa ating comment box. Ayan, at papasalamatan ko yung kapatid kapag natulungan mo ang isang kapatid nating mekaniko na nangangapa-ngapa pa kung paano nila gagawin yung mga ganitong bagay. Salamat kapatid kung inyo pong mapagbibigyan. At sa mga kapatid naman natin, kapatid na natulungan ng ibang mga mekaniko, baka pwede naman natin silang i-reply through comment box. Okay? At baka pwedeng pa-subscribe na rin ako kapatid sa ating YouTube channel at ating Facebook page. Ayan, maraming salamat po. Sana ipagbigyan nyo pa si Kuya Lan. Salamat kapatid. Alright, iniinit natin kapatid yung bakal, no? Hindi natin niluluto. So, magkaiba po yung niluluto at iniinit lang. So, yung niluluto kapatid ay para siyang binabaga lahat. Kumbaga, babaguhin mo yung style ng bakal. Ito, iniinit lang natin para bumuka lang yung butas ng ating timing gear. Dahil pag hindi natin ito ininit kapatid, talagang mahihirapan tayong ipasok. Dahil hindi mo ito pwedeng pukpukin. So, hindi natin ito pwedeng pukpukin. Kailangan kapag ipinasok natin ito, dire-diretso hanggang doon sa dulo, sa may lagayan na, sa mismong side bearing na. Dahil pag pinukpok natin ito kapatid, maaring ma-deform yung ating sigunyal o yung crankshaft. Dahil naka-press lang naman ito, hindi naman ito naka-bolt or hindi naman naka-welding, no? So, kaya kailangan kapag ininit natin ito, ipapasok natin sa crankshaft, kailangan dire-diretso. Ayan. So, hindi natin ito niluluto. Iniinit lang natin at pinapabuka lang natin yung gear para pag pinasok natin, dire-diretso hanggang doon sa lagayan niya mismo na hindi na natin pupukpukin. Okay? So, may ibang mga kapatid tayo na naririnig ko na pinupukpok pa nila ng konti. So, para sa akin, medyo alanganin yun dahil may malaki yung possibility na ma-deform yung ating crankshaft. At pag na-deform yung crankshaft, kapatid, asahan mo yung vibration yan, talagang umaabot hanggang ulo mo. Yan, medyo mapagod sa katawan kapag ma-vibrate ang motor. Okay? So, hindi ko kinat kapatid yung video na ito para makita nyo yung tagal at proseso ng kung paano natin ininit yung ating timing gear. Dahil kailangan ko talagang palakihin ang butas nito. Yung as in, i-slide na lang siya at hindi na siya babara. Ayan. So, ulitin ko lang, disclaimer lang, no, hindi natin
hindi natin binabag, hindi natin niluluto, hindi natin nire-recook yung bakal. Instead, kapatid, iniinit lang natin para yung butas ay lumaki. Ayan. Okay, kailangan pag ikinabit natin, saktong-sakto, kapatid, yung konya at saka yung timing mark, kailangan nakasakto sa isa't isa. Ayan, nalaglag pa. Medyo mahirap kasi, kapatid, kapag lungnos yung gamit mo. So, minsan ginagamitan ko to nung malaking pliers namin, kaya lang nawawala eh. Kailangan na itong ipakabit ni Sir. Shout out pala kay Master Android dahil siya nagpagawa nito. Ayan. So, timing ng timing mark at timing gear ng magneto at ng timing gear yan. Okay? Kailangan sakto. Ayan. So, after nyan, kapatid, kapag naipasok mo na, dahil siyempre nakakabit yan sa makina, hindi mo malalaman kung pasok na pasok, kailangan yan, kapatid, bago mo tanggalin ay mayroong kang marka para malaman mo kung sumagad na. So, pwede kayong gumamit yan ng pentel pin o kahit anong pangmarka. After nyan, pwede nyo lang lagyan ng oil. So, papalamigin nyo lang ng konti. Kapag lumamig na ng konti, lagyan nyo ng oil, kapatid. Kahit naman marami or konti, okay lang naman yan. Mahalaga lang malangisan yung gear. Kasi medyo rough na yan, kapatid, kapag nainitan. Kailangan malangisan, tapos mahugasan ulit. Then, okay na yan kapag naikabit nyo na yan ng saktuhan. So, punta naman tayo, kapatid, kung paano natin tinanggal. So, kailangan makabili kayo ng puller, ng cam gear puller, no? Yan, timing gear puller or kung ano man yung tawag ninyo. So, marami, kapatid, yung technique na paggamit nito, ano? Pero kasi, yung mga minor technique lang yung ginagamit ko rito, as in kung paano lang siya gamitin. So, kailangan yung gear natin ay nakatama dito sa ngipin din ng gear. Yan, kapag ipinasok mo. Kapag ipinasok mo yan, ililihis mo lang ng konti. Yung puller natin, tatama siya sa ngipin mismo. Kumbaga, magngipin sa ngipin siya. O, yan. Pero maraming pagkakataon, kapatid, na kapag ginamit mo ito ay yung ngipin ng puller natin ay mapupunta doon sa kanal ng gear, kaya matatanggal. So, may maraming beses siya na pagkakataon na possible mangyari. So, kagaya nito, ilang beses nangyari sa ating video na ginagawa natin, hindi siya tumatama sa ngipin. Bagkus, kapatid, yung ngipin ng ating puller ay tumatama doon sa kanal ng gear. Kaya hindi niya nakukontra, hindi niya nahuhugot. O, ayan, medyo na-timingan natin na maganda, kaya yun. After nyan, pwede na natin higpitan yung ating puller. So, parang puller lang din talaga ito ng magneto. Pero, kapatid, kunting ingat dahil itong puller na ito, yung mga ganitong klaseng puller, ay nakakabusalsal ng crankshaft, no? Yung lagayan ng nut ng ating magneto. So, yung iba, medyo pinapatulis nila, yung iba naman pinapalapad. So, bahala na kayo, kapatid, kung paanong diskarte ang gagawin ninyo. Basta ang gusto ko lang sabihin ay mag-ingat kayo kung paano ninyo ito gagamitin dahil nakakabusalsal ito ng bolt ng axle ng ating crankshaft. Okay? So, continue tayo sa higpitan. O yan, medyo lumabas na ng konti. Ayan. Medyo lumabas na ng konti dahil saktong-sakto yung ngipin sa ngipin ng ating puller. Then, birahin pa natin. Ayan. Okay. Ayan, no? Unti-unting lumalabas. Yun! So, kapag lumabas ng ganyan yan, kapatid, wala ka ng problema yan na talagang makakasabi ka na swabing-swabe at talagang napakaganda na may ganito kang pyesa o tools. So, sa mga gusto nga palang bumili ng ganitong tools, meron tayo dyan sa ating comment box or nakalagay, kapatid, sa description box. Ayan. Okay, para sa talagang hindi pa nakagamit nito, kapatid, para mas klaro lang sa iyo, para mas ma-explain ako lang na maganda, ito yung sinasabi kong ngipin sa ngipin. Kailangan yung ngipin ng ating puller at ngipin ng ating timing gear.
ay nakatama sa isa't isa. So kapag lumusot yan doon sa kanal ng ngipin ng timing gear, ililis yan kapatid at uulitin mo lang yan. Okay? So sana ay may natutunan kayo kahit konti kapatid, at kung may natutunan ka ba, pwedeng pahingi naman ako ng isang subscribe at pakipindot na rin ang notification bell. Salamat kapatid kung inyong mapagbibigyan. Hanggang dito na lang po. Ingat po kayo. Salamat po. God bless sa lahat.